Okay, good morning. Ngayon ay October 4. Tama ba? Wait lang, check ko lang. Yes, October 4. So, Sabado ngayon. At nandito tayo sa ating indoor nursery. So, ayan. Ito ay tinanim natin noong September 21. So, actually, dapat na siyang i-transfer. Pero, hindi pa kasi ready yung paglilipatan ko. So, meron tayong paglilipatan yan dun sa location 2, dalawang box, so 30 pieces. Then, dito sa location 1, kailangan makapag-free up ako ng 4 na box. So, meron naman naka-line up, pero baka 3 pa lang yung ma-free up ko. Pero sa ngayon, kulang tayo ng 4 na box. Okay? So, ito naman yung tanim natin nung September 28. Itong September 28 natin, may 3 bagong red lettuce dyan. Yung, alam ko yung 3 dulo dun eh. Eh no? 3 dulo dun is yung Shireen Sky na binabanggit ko. Okay. So, ngayon, sana ma-maintain natin yung 90 per week para nandun na tayo sa next goal natin. So far, yung ito, hindi na ako naglagay nito kasi nahirapan ako magbura-bura. So, papel na lang. So, ito, tapos na to. Ay, tama ba? Hindi pa to tapos kasi ongoing tayo sa September 19. Then, yung September 26 natin. Medyo maliliit to eh. Then, ito October 3, ito yung nasa location 2. Susunod siguro, lalagyan na rin natin yung location kung saan natin sila naitanim. Yan. So, yan. Then, September 28. So, it's either ngayong gabi o bukas ako mag-seeding para ma-move natin from Sunday to Saturday to Friday. Maibalik natin ng Friday ang ating seeding. So, ito, yung net caps na to, ito yung, alam mo yung binibili ko dating, ayun o, binibili ko ganito. Parang 4 liters yata ang sabi nila nito. Sa 4 liters, nakaka 200. Sabihin naman 250, just to be safe. 250 na net cups ako. So, madami na yan. Ewan ko. Ayan, madami na yan. And, ang preparation natin dyan, kasi tagal ko lang hindi nag-video ng indoor nursery natin. So, ang preparation natin dyan, mula dyan, nalagay ko doon. Lagyan ko ng tubig, approximately mga 5 liters or 6 liters. Tapos, pakuluan ko or sterilize natin by heating. So, ang timer ko, once na kumulo na siya, as in kulong-kulo tinatimeran ko siya ng 10 minutes lang pag nakukumulo na. Pero, yung usual process nun, pag tinitingnan ko sa oras, mga 30 minutes. So, 30 minutes lang. Then after nun, cool down. After mag-cool down, o kahit medyo mainit-init pa, hinahaluan ko na siya ng calcium nitrate na 25 grams. So, palagay ko madami yun eh. Pero, ganun yung kasi yung naging process ko. 25 grams. So, after nun, 5 days ko siyang ibababad doon. Then, after 5 days, pwede ko na siyang pigain. Tapos, ilagay. Ito yung tab na ginagamitan ko eh. So, pag nauubos ko to, nagpe-prepare na ako nun. And usually, ito, nagpe-prepare tayo niyang, ito pala yung last time. Yung last time na ginawa ko is yung nung September 22. Pero hindi ko siya natanggal nung September 27 yata. Parang 28 ko na natanggal. So, after nyan, ito, yung net caps natin. So, mapansin nyo, may iba pa kasi ang mga net caps sa malalaki. Yung dating malalaking style na na cups. Tapos, ito yung kahapon, tas kagabi ko ginawa. Ayan. Hindi ko kasi natataas. Medyo maasikaso to eh. Itong proseso na to. Parang inaabot din ako na mapuno ko tong isang tray na mga 1 oras. Ayan. So, ayan. Tsaga-tsaga lang. Ginagawa ko lang naman yun sa free time ko. Kunyari, pag nanonood ka TV or kung ano man, na hindi kailangan ng 100% focus, pwede ko yung ginagawa. Tapos, ayan, medyo makalat pa dito eh. Pero balak natin ayusin yan. Or balak ko gumawa ng sariling, ibang style nito, na pahaba.
na pa ganyan. Kasi nakakapag-welding na tayo. 1, 2, 3. So, makakatatlo tayo. Yon. And, posible, ang gagawin natin sa ilaw is gagawin natin 4 instead of 3. So, 4. So, titingnan natin yung ganun proseso. Pero, kailangan ko munang gumawa bago natin ma-implement. Yan. Ano pa bang pwede ipakita ko sa inyo dito? So, recently, gumawa din ako ng NutriHydro. Pero yung mga stock ko nandun sa cabinet kaso magulo kasi. So, ayan. So, ito yung B. Ito yung natira na B solution, NutriHydro. Then, ito naman, ito yung amo na nabanggit ko sa inyo na ini-spray ko ngayon dun sa ano natin, sa recent batch. Pero yung previous batch, ini-sprayan ko lang ng isang beses. Pero ngayon, yung recent batch na lang ang ini-sprayan natin. Titingnan natin kung lilipat ba yung trips sa kanila. Kasi yung previous batch, yun, medyo malaki kagad tama, bata pa lang. Ay, tingnan natin. So, ito naman ay solution A. So, puro NutriHydro galing yung yung materials nito. Yan. So, yung mga natira. And ngayon, ang ginagamit natin sa mga tanim natin is NutriHydro kasi naubos na yung Kiss solution natin. Pero yung next na bibilin ko, malamang Master Blend. Ayan. Diyan, punta tayo sa kabila. Nabanggit ko sa inyo na bumili ako ng panibagong mga boxes. So, ayan. So, medyo uniform na yung butas natin. So, ito, unang ginagawa ko dyan, butasan ko yung ilalim. Nabanggit ko na rin sa inyo to eh. So, from dito sa mga side na to, mga ano lang yan, 1 cm ba? Alam ko 1 cm. 1 cm mula dyan, tas 1 cm dito. Tas lalagay ko lang ng tuldok. Pag may tuldok na yan, lalagay ko yung 5 piso para guhitan. Yan. Tapos dito sa gitna, wait lang. Okay. Kumuha lang ng ruler para mas ma-appreciate nyo. Tapos dito sa gitna, mga nasa 18, yan, 18. Oops, sorry. Yan. 18 cm yan eh. Yan. Tapos dito, mula dito sa taas. Hindi pala, 1 cm. Medyo sinagad ko ngayon. Parang ang is, hindi man kita sa video, pero mga yan. Half centimeter. So, ayan. Then, ayan, is 18. Tapos, ito pababa lang ko 20 plus to eh. 18 din ba to? Ayan, mga 18 din pala. Tapos, yung papunta sa gitna. Hindi. Magbase tayo sa pinaka-side yan. Ayan, yung mga ito 18. Tapos, itong pababa naman mula dyan sa side is mga nasa ayan, 21. Yan. Yan, 18. Tapos dito kasi, meron namang guide dito eh, na makita nyo na sa gitna siya. Ito, yan, gitna yan. So, tinatapat ko na lang yung ruler dyan, ayan. Tapos, malalaman ko na kung ano yung 0.5 dito, ayan, half centimeter, bagay dyan. Tansya naman, hindi man kailangan sobrang perfect yung pagkakagawa niya. So, yan. 5 piso yan. Saan ba yung 5 piso ko? Wait lang. Ayan. Para maniwala naman kayo. Ayan. 5 piso yan. Pero mabasin, mas malaki yung butas kaysa sa 5 piso. Bakit? Ayan. Nasaan ito eh? Mga 1 inch to eh. Ayan. Sorry. Mga nasa 1 inch yan. Maniwala na lang kayo na 1 inch yan. So, yan. So, magkakaguhit yan dyan. So, pag sinoldering iron ko kasi yan, yung mismong guide, dun yung yung soldering iron ko, which is ang ginagamit ko, is ito. Yan. So, dun mismo sa guide ko nilalagay. Dati kasi sa loob ng guide masyadong maliit yun. Yun, dun sa mismong guide ko nilalagay ito. Pero, syempre, dahil mainit to, nasasama niya yung side para mas malaki yung butas niya kumpara sa 5 piso. Yan, sakto yan. Wait lang. Ito, para naman comprehensive yung discussion natin. Ayan. Ano ba kalaki yan? 10. Diba?
sakto. Yung iba, pag nagsasablay ako ng pagkakasolder, medyo malaki. Pero yan. Yan yung pinakasakto sa akin ngayon. So yan, na-adjust na natin yung pagbubutas natin. Okay, so after nyan, yung sa labas naman. Wait lang. Tapos sa labas, ito yung gagamitin nating soldering iron. Kita ko lang sa inyo muna. Tanan. Yan. So, ang gagawin ko muna, bubutasan ko muna yung ilalim. Tapos, ito yung susunod ko. Nasa 2 inches to eh. So, yung hinahanap ko lang yung gitna nung nabutasan ko. Tapos, nilalagyan ko siya ng guide para yun yung gagamitan ko nito. Ayan, kung mapansin nyo, ayan. Ganyan, mga ganyan yan, bubutas. Din sa guide. Ayan, paikot. Pag wala kasing guide, mahirap ikutan eh. Hindi masyado nagiging uniform eh. Ngayon, medyo uniform na yan. Without yan, so, isolder ko yan. Pero syempre, may matitira mga styro dito sa pagitan. Pakita ko lang din muna kung gaano kalaki tong nagiging guide natin. So, yan. Ngayon, 5 cm. So, mga 2 inches yan. Yan. Nakaganyan yan dyan. So, mas malaki siya. Kasi nga, pag naiinitan, mas malaking area yung na ano niya, na bubutas. Pero may matitira dyan sa gitna. At yung matitira dyan sa gitna, ay ginagamitan ko ng nipper. Ayan. Dahan-dahan ko siyang kinukuha. Pero kasi mapansin mo, manipis na lang yung natitira sa baba. Parang mga 1/4 inch na lang yan. Ayan. Ninipper ko yan. Yan. Paikot. Meron na rin ako ng proseso para mapabilis. Pero nung inorasan ko, sa isang box, inaabot ako nung paglilinis, gamit lang yung nipper. Hindi pa yun kasama ng pagsusoldering mo. Naabot din ako isang oras. Kaya matrabaho din siya. Pero syempre, once na matapos mo to, goods ka na. Until it's broken. Ganun na lang yung mangyayari dyan. Ayan. So, yan. Meron din tayong welding machine. Ginamit ko yung kahapon. Kasi gumawa ako ng mga taniman. Pang display. Kasi nga, nagpaplano na tayong mag-expand. Maghanap ng panibagong store partner. Ayan. Medyo magulo pa dito. Pero, balak ko nung asikasuhin. Ayun nga pala. Hindi ko na nga nagamit to, oh. Ito yung natin ngayon dito, temperature. Humidity 70. Medyo mataas. Anyway, pakita ko na lang din sa inyo yung ating para magandang background natin. Ayan. Ating kaperahan. Tenant negative 17,000. Tagal na rin eh. Tagal na rin ang bago na pag-update. Pero mapansin nyo dito, ito yung kinita natin ng batch 19, batch 20. Yan. Kasi ito naman yung expenses natin. Hindi na siya sunod-sunod. Pero yan, nilista ko lang. Mostly kasi ng expenses ko is galing sa tawag dito, online. Ayan. Ang mali ko lang pala dito, parang hindi ko pala nasama yung rent. So, kailangan kong isama yung rent. Sa susunod ng computation, isusulat ko na dito yung rent na 2.5. Kasi September na ngayon eh. Anyway. Check ko na lang. Mukhang hindi ko nasasama yung rent eh. So, lolobo pa yan. Babalik ulit siya ng 20,000. Anyway, ganoon talaga. Kasi ang dami nating gastos habang nag-expand. Kaya mapasin nyo, bumili akong 4 na bagong box. So, which is bibili ulit ako. Tapos bumili tayong riveter, tapos yung cockpit, tapos yung clamp na hindi masyadong kaya pag malakas yung hangin. Wire brush na nagagamit ko sa pagwe-welding, squala, sa pagwe-welding din. Additional rivets kasi hindi ko pa alam kung paano talaga gagamitin. Pero bumili ako ng mas maliit na rivet. Tapos paper clips. Pipe clips. Pipe clips, ito yung ginagamit natin ngayon sa ating sa ating screens at saka sa plastic.
roofing. Ayan. So, ito yung sinasabi ko sa inyong bago kong design. Pero, gagawin natin yung 2.5 by 3 meters. Yung design na yan. So, mapapansin nyo, yan. Box pa rin siya kasi net house. Pero yung labas niyan, wala ng UV plastic or polycarbonate. So, yung pinaka-outer side ay puro net. Ang magkakaroon na lang ng plastic, itong nasa baba. Ayan, mapapansin nyo to. Yan. So, dyan, kakaroon yan ng net. Yan, dinidesign ko pa, then bubuuhin ko na. So, ayan no. Ito yung pillars, yung 4 na pillars, 2 inch na Hindi ko sure kung square tubular or circular tubular. Kasi, na-imagine ko na yung circular tubular, mas mahirap i-welding. Alam mo naman, baguhan pa tayo. Baka hindi natin kayanin. Tapos, ito naman, yung sa top, yan dito, magkakaroon yan ng ganyan. Kasi para mas stable, double layer, na ganyan. Tapos, may ganun-ganun. Yung nakikita ko sa gumagawa ng tent para mas stable sa taas. Pero, meron pa rin naman tayo dyan sa baba. Inisip ko nga, wag na gawin ganito, pero i-standard na lang muna natin to. Kasi meron pa akong, dito taga-hold dito sa baba. Ayan, dito. Yan. So, parang ang pinaka-holder natin nung pinaka-frame, pati baba. Sa tatlo pa siya. Ayan. Kasi pag ganito, medyo magastos to sa sa bakal. Pero syempre, safety first. Yan. Ito yung design natin ng 1x1 ba to? Well, anyway. Ayun, yun lang ang masishare ko sa inyo. So, medyo mahaba-haba ang video natin kasi matagal-tagal din tayong hindi nag-video ng indoor nursery. And hopefully, mas mapaganda ko siya. Then, susunod is, puno na yan. Wala na siya yung takip. Yung takip na yan, para lang yan sa, baka pumasok yung lamok. Yan. Kasi hindi open Yan. Open. Ngayon kasi 90 pieces pa lang. Pag 120 pieces na, pupunuin na natin yung 128 holes. So, meron tayong possible excess na 8 seedlings. Yun pala yung pwede kong, hindi ko pa rin nagagawa kung paglalagay natin mga excess. Pero inaaral ko pa. Kasi, inaaral ko pa. Yun lang. Ayun lang. Thank you very much and see you next updates mga tropa. Bye-bye.